sa 70 gulang bawat desisyong ginagawa mo, kung ano ang kinakain mo, paano ka kumikilos at paano ka natutulog, ay direktang nakakaapekto sa kalusugan ng iyong puso. Pero paano kung sabihin ko sa iyo na may isang simpleng gawain araw-araw na tahimik na sumisira sa iyong puso? Bilang isang doktor sa puso, nakita ko na ang sobrang daming matatandang pumapasok sa aking klinika na pakiramdam ay maayos sila pero lumalabas na may mataas na presyon, baradong ugat, o mas malala pa nasa bingit na ng atake sa puso. Ang pinakakatakot, wala silang nararamdamang kakaiba. Ito ay dahil may mga araw-araw na gawain, karaniwang kilos na hindi iniisip na unti-unting nagpapahina sa puso. Hindi lang ito tungkol sa pagkain ng masama o kakulangan sa ehersisyo. Ang magandang balita, lahat ng ito ay maaaring baguhin. Sa video na ito, ibabahagi ko ang 10 pinakadelikadong nakagawian na madalas kong makita sa aking mga pasyente. Sa dulo, malalaman mo kung ano ang dapat itigil at ano ang maaaring ipalit upang mapanatili ang tibok ng iyong puso. Manatili hanggang dulo ang unang ugali, ang pinakamapanganib at pinakakaraniwan. Simulan natin sa bilang 10. Maraming matatanda ang iniisip na matanda na sila para mag-ehersisyo. Pero hindi ako humihingi ng gym membership, isang lakad lang. Araw-araw na 30 minutong paglalakad sa sarili mong bilis ay maaaring bawasan ng halos 50% ang panganib ng atake sa puso. Kapag hindi ka kumikilos, bumabagal ang daloy ng dugo, naiipon ang taba sa mga ugat at humihina ang puso. Ang paglalakad ay hindi lang para galawin ang iyong mga paa. Binubuksan nito ang mga ugat, dinadala ang oxygen sa utak at binabawasan ang stress. Nakakatulong din ito sa timbang, asukal sa dugo at kolesterol, tatlong pangunahing banta sa puso. At ang pinakamaganda, libre ito. Wala kang kailangan kundi sapatos at oras. May mga pasyente akong halos hindi makalakad palabas ng bahay. Ngayon nakakapaghatid na sila ng apo sa paaralan. Ang tanging ginawa nila, nagsimulang maglakad araw-araw. O siya ay araw-araw. Kahit 10 minuto lang, ang mahalaga gumalaw ka. Ang iyong mga binti ay extension ng puso. Bawat hakbang ay pahinga para sa puso mo. Pero kahit araw-araw kang naglalakad, baka may kasalanan pa rin sa plato mo. Ang asin ay maaaring isa sa pinakamapanganib na bagay sa kusina. Hindi lang ito ang inaasinta mong asin, ito rin ay ang nakatagong asin sa delatang sopas, tinapay, sausawan at sara chips at mga pagkaing prinoseso. Ang sobrang sodium ay nagpapanatili ng tubig sa katawan, pinapataas ang dami ng dugo at nagpapahirap sa mga ugat. Sa paglipas ng panahon, ito ay nagdudulot ng tahimik pero malalang pinsala sa puso, kidney at utak. Tinatawag ang mataas na presyon bilang silent killer, walang sintomas pero bigla na lang may masamang mangyayari. Karamihan sa matatanda ay nangangailangan lamang ng hindi hihigit sa 1,500 milligrams ng asin bawat araw, mas mababa sa isang kutsarita. Basahin ang label, iwasan ang instant. Magluto sa bahay gamit ang herbs at lemon. Kahit simpleng pagbabago gaya ng unsalted nuts ay malaking tulong. Tandaan na sasanay ang panlasa mo. Pagkalipas ng 2 linggo, hindi mo na mamimiss ang alat. Putulin ang asin bago ka nito putulin. Ang almusal ay dapat na nagpapalakas sa iyo, pero para sa maraming seniors, ito ang tahimik na simula ng problema sa puso. Bacon, longganisa, mantikilyadong tinapay, matatamis na cereal, pritong itlog, at creamy na kape, oo, masarap. Pero ang mga ito ay puno ng saturated fats, trans fats at asukal, lahat ay nagpapahirap sa iyong puso. Alam mo ba, karamihan sa mga atake sa puso ay nangyayari sa umaga, lalo na pagkatapos ng ganitong klaseng almusal. Bakit? Dahil ang dugo ay mas malapot sa paggising. Kapag isinabay pa ang mabigat na pagkain, mas lalong nahihirapan ang puso mong magbomba. Para kang nagpapalipas ng syrup sa makitid na straw. Pero may alternatibo at mas ligtas. Subukang kumain ng oatmeal na may berries, nilagang itlog, whole grain toast na may avocado, o simpleng fruit smoothie. Ang mga pagkaing ito ay nakakatulong sa cholesterol panunaw at nagbibigay ng enerhiya nang hindi binibigatan ng iyong puso. May mga pasyente akong nagpalit lang ng almusal at bumaba agad ang presyon. Tandaan, ang unang pagkain mo sa araw ang nagtatakda ng direksyon ng buong katawan mo. Kung hindi ka sigurado kung anong pagkain ang ligtas para sa puso mo, hindi ka nag-iisa. Maraming seniors ang nalilito. Kaya ginawa namin ang Senior Health Tracker app. Simple lang ito, libre, at ginawa talaga para sa mga edad 60 pataas.
Ito ay tumutulong mag-track ng pagkain, nagbibigay ng payo para sa heart-friendly choices at nagpapadala ng gentle reminders para manatiling consistent ka kahit busy. Para itong doctor-approved coach sa bulsa mo. Kung ikaw man ay may hypertension ay gusto lang ng mas maraming sigla, ang app na ito ay magbibigay sa iyo ng kumpiyansa mula pa sa unang almusal. I-download ito ngayon, ito marahil ang pinakasimpleng paraan para maalagaan ang iyong puso. Narinig mo na siguro isang baso ng alak ay mabuti sa puso. Pero pagkatapos ng 16ish ang payong iyan ay maaaring mapanganib. Sa edad na ito, mas mabagal ang atay natin sa pagproseso ng alak. Kahit kaunting alak lang, maaaring tumaas agad ang presyon, lumaki ang taba sa paligid ng puso at magkaroon ng irregular heartbeat. May mga pasyente akong 2 baso lang ang iniinom kada araw pero nagkaroon ng heart failure, stroke o arrhythmia. Bukod pa dito, nakakaapekto rin ang alak sa mga gamot sa presyon, diabetes at cholesterol. Maraming seniors ang umiinom para makatulog pero ang alak ay nagpapagulo ng tulog at nagpapataas pa ng blood pressure sa gabi. Kahit pa paunti-unti lang ang epekto nito ay lumalaki. Kung may sakit ka na sa puso, mas delikado pa ito. Kaya madalas kong irekomenda, itigil na ng tuluyan. Pero kung hindi mo talaga maiwasan, 1 baso lang kada araw at hindi araw-araw. Tanungin mo ang sarili mo, baka ang iniinom kong pamparelax, ang unti-unting nagpapahina sa puso ko. Ang alak ay maaaring pampawala ng stress, pero unti-unti nitong inaalis ang lakas mo. Kapag huminto ka, mas lalakas ang tibok ng puso mo. Mas giginhawa ang tulog mo. Mas gaganda ang pakiramdam mo. Ang pagpigil ng emosyon, stress, galit, lungkot ay hindi katatagan. Isa itong tahimik na pag-atake sa puso. Kapag tinatago mo ang nararamdaman, tumataas ang cortisol at adrenaline sa katawan mo. Bumibilis ang tibok ng puso, sumisikip ang mga ugat at biglang tumataas ang presyon. Sa paglipas ng panahon, ito ay nagdudulot ng atake sa puso, stroke o biglaang pagkamatay. May mga pasyente akong kumakain ng tama at nag-ehersisyo pero may sakit pa rin sa puso dahil araw-araw silang nabubuhay sa tensyon. Kadalasan naririnig ko, ayokong istorbohin ang iba o ganyan na talaga ang buhay. Pero tandaan, pagkatapos ng sigurity, mas sensitibo na ang puso mo. Hindi na nito kayang tanggapin ang mga hindi sinasabi. Subukan mong itanong sa sarili mo, baka ang tunay na nagpapabigat sa puso ko ay ang mga hindi ko masabi. Kausapin mo ang isang kaibigan. Sumali sa senior group. Mag-meditation ng 10 minuto. Huminga ng malalim. Isulat ang nasa loob mo. Huwag maliitin ang lakas ng paglabas ng emosyon. Dahil ang puso mo hindi lang ito bomba, nakikiramdam ito. Kapayapaan ang pinakamabisang gamot. Habang pinapalaya mo ang nasa loob mo sa malusog na paraan, mas humahaba at lumalakas ang tibok ng puso mo. Ang hilik ay hindi lang nakakahiya, ito'y babala. Maaaring ito na ang senyales na naghihirap ang puso mo habang natutulog ka. Ang sleep apnea, kung saan humihinto ang paghinga ng paulit-ulit habang natutulog, ay pangkaraniwan sa matatanda at tahimik na sumisira sa puso gabi-gabi. Kadalasan hindi alam ng tao na mayroon sila nito. Pakiramdam nila laging pagod, may sakit sa ulo sa umaga o malilimutin, pero hindi nila inaakalang konektado sa pagtulog. Kaya palagi kong tinatanong sa pasyente, humihilik ka ba ng malakas? Napuputol ba ang hininga mo habang natutulog? Ang sleep apnea ay konektado sa mataas na presyon, irregular na tibok, stroke at biglaang pagkamatay. Kung may nagsabi sa iyo na humihilig ka ng malakas o humihinto ang paghinga mo habang natutulog, magpa-test ka. Isang simpleng sleep study lang ang kailangan. Kapag na-diagnose, madali ang LUNA CPAP machine mouthpiece o posisyon sa pagtulog lang, ay malaki na ang maitutulong. Ang katawan mo ay nag-aayos tuwing natutulog. Kapag wala kang quality sleep, hindi nakakabawi ang puso mo. Parang pinapatakbo mo ang puso mo sa marathon sa gabi, pero walang hangin. Ang hilik ay hindi lang ingay. Isa itong babala. Ayusin mo ang tulog mo at makakapagpahinga rin ang puso mo. Alam na ng karamihan na ang paninigarilyo ay delikado, pero marami pa ring matatanda ang iniisip na isa lang or second-hand smoke lang ay hindi naman siguro nakakasama. Mali. Ang paninigarilyo ay hindi lang sumisira sa baga. Direktang sinisira nito ang mga ugat, pinapabilis ang pagbara ng cholesterol at nagpapalala ng inflammation. Lahat ng ito ay nagdudulot ng atake sa puso. At ang second-hand smoke, kasing delikado. May mga pasyente akong hindi naninigarilyo kailanman, pero dahil may kasama silang naninigarilyo sa bahay,
sila pa rin ay tinamaan ng sakit sa puso. Walang safe level ng usok. At huwag mong isipin na light cigarettes o vaping ay mas okay, pareho lang ang pinsala sa puso. Kung nanigarilyo ka man ng 40 taon, hindi pa huli ang lahat. Bawat araw na hindi ka naninigarilyo nagsisimula nang gumaling ang katawan mo. Sa loob ng ilang buwan, bumubuti ang daloy ng dugo at bumababa ang presyon. Ang puso mo ay hindi nagtatanong kung gaano ka nakatagal nanigarilyo, ang mahalaga ay tumigil ka. Kung nahihirapan kang huminto, humingi ng tulong. Kumonsulta sa doktor, sumali sa support group o gumamit ng nicotine patch. Sabihin mo sa sarili mo ngayon, tama na. Bawat araw na wala kang usok sa katawan ay panibagong lakas para sa puso mo. Bawat hit-hit ay suntok sa puso. Pero bawat araw na hindi ka naninigarilyo ay isang panalo. Maaaring tila wala lang ang pagtingin sa telepono o panonood ng TV bago matulog. Pero ang simpleng habit na ito ay tahimik na nagpapataas ng panganib ng sakit sa puso. Ang asul na ilaw mula sa screen ay humaharang sa melatonin, ang hormone ng pagtulog. At kapag masama ang tulog, tumataas ang presyon sa gabi, bumababa ang control sa asukal sa dugo at nahihirapan ang puso. Kadalasan ginagamit ng seniors ang TV or phone bilang pampalipas oras o panlaban sa lungkot. Pero ang problema ay hindi lang ang liwanag kundi ang stimulation. Ang balita, social media o pelikula ay nagpapataas ng stress hormones sa oras na dapat nagpapahinga ka. Ang puso mo ay nagpapagaling tuwing gabi, pero paano ito gagaling kung gising pa rin ang utak mo, ay off mo ang screen isang oras bago matulog? Magbasa, makinig ng musika o magunat ng kaunti. Hindi ito extra effort, ito ay pangangalaga. Mas maayos ang tulog mo, mas malakas ang puso mo. Ang tulog ay hindi bonus, ito ay bahagi ng paggaling. Isang burger lang yan, isang cheat meal lang. Pero sa paglipas ng panahon, ang mga isa lang na iyan ay nagiging baradong ugat, makapal na dugo at pusong napipilitang magtrabaho ng doble. Ang fast food at mga pritong merienda ay puno ng trans fats, saturated fats, at asin, lahat ng sangkap para sa delikadong sakit sa puso. Nakakapagpamaga ito ng mga ugat, nagpapataas ng cholesterol at sumisira sa daloy ng dugo. At dahil mas mabagal na ang metabolismo sa edad na 60 pataas, mas mabilis ang pinsala. May pasyente akong akala niya ay tama naman ang kain, pero nang tingnan namin puro prito ang merienda. Nang palitan lang niya ito ng sabaw, prutas o inihaw, biglang gumaan ang katawan niya. Magsimula sa maliit, piliin ang inihaw kaysa pinirito. Mag-stock ng mani-prutas o sopas. Kahit air fryer ay malaking tulong. Tandaan, ang kinakain mo ay nagiging dugo mo. At kung mamantika ang pagkain mo, mamantika rin ang daloy ng dugo mo. Hindi pwedeng magtayo ng matibay na puso sa mahinang pagkain. Itigil ang prito, simulan ang buhay na mas magaan. Yung mataas na presyon ay ang pinakadelikado at pinakakaraniwang sakit sa puso ng matatanda, at ito rin ang pinakamadalas na binabalewala. Marami ang humihinto sa gamot kapag maayos na ang pakiramdam. Pero ang totoo doon, nagsisimula ang panganib. May mga pasyente akong huminto sa gamot kahit isang linggo lang at nauwi sa ospital dahil sa stroke or heart attack. Ang gamot ay ADD suggestion. Ito ay lifeline. Pinipigilan ng gamot ang pagkapal ng kalamnan sa puso, pagkipot ng ugat at paminsan ay pagkamatay. Pero kailangan itong inumin araw-araw. Kung may side effect, huwag huminto, kumonsulta sa doktor. Gumamit ng alarm pill box o simpleng kalendaryo. Ang konsistensya sa gamot ay kayang magligtas ng buhay. Isang tableta lang bawat araw, pero kapalit ay dekada ng malusog na buhay. Ang puso mo ay lumalaban para sa iyo araw-araw. Oras na para labanan mo rin para sa kanya. Ang puso mo ay tumitibok para sa iyo bawat segundo simula pa noong ipinanganak ka. Hindi ba't oras na para suklian mo ito? Bawat lakad mo, bawat tamang pagkain, bawat simpleng pagbabago, lahat ito ay bumubuo ng kinabukasan mo. Nakita ko na ang sobrang daming pasyente na binaliwala ang babala hanggang sa huli na ang lahat. Pero ikaw, may pagkakataon ka ngayon, simulan sa isa. Alisin ang isang nakasanayang delikado. Pagkatapos isa pa at isa pa. Hindi mo kailangang maging perpekto. Kailangan mo lang maging consistent. Araw-araw na pagmamahal sa puso mo, iyon ang tunay na proteksyon. At kung minsan, kailangan mo rin ng kasama. Kaya't gamitin mo ang Senior Health Tracker app. May mga tips, meal logs at gentle reminders, lahat ay ginawa para sa mga seniors. Parang may doktor sa bulsa mo, handang tumulong bawat araw.
Ang sarili mong bukas ay magpapasalamat. Ang pamilya mo ay magpapasalamat. Pero higit sa lahat ang puso mo ang magpapasalamat. Dahil hindi pa huli ang lahat para magsimulang magpagaling. Maging ligtas, maging matatag, at alagaan mo ang iyong puso.